So, ang Panginoon Diyos, naglikha ng kapulungan. Isa sa mga kasi ang church kasi, it's a vehicle of God's will, of God's word, of God's salvation. It's a vehicle. Ito ang ginagamit niya para makarinig kayo ng salita, upang malaman yung katotohanan, upang madaman niyo ang kanyang presensya, upang lumago kayo sa pananampalataya. So, nung sinabi ni Jesus dito sa Matthew 16:18, ito po yung vision niya. So, magtatatag siya ng kapulungan. Okay? Magtatatag siya ng mga tao na kung saan magiging isa sa objectives, sa pananampalataya, at sa damdamin sa Panginoon Diyos. Kaya basahin nga natin Matthew 16:18. Ito ang panimula na nabanggit niya ang iglesia. Sabi niya rito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. First time mabanggit sa bagong tipan sa Biblia, sa kasulatan, ang salitang church. Hindi nabanggit yan sa Old Testament. Meron silang synagogue, but not the church. Meron silang religion, but not the church. This is the first time na binanggit at nag-vision ni Jesus. Okay? Upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades, meaning hell, or the power of the enemy, the power of the devil, will not overcome it. So it was the first time that God sabi, magbubuo ako ng kapulungan ng mga tao mula sa batong ito. And now, this is the materialization, the implementation of Jesus' vision. At this time, ba't niya nabanggit to? Sa ministry niya, so kumuha muna siya ng disipulo, nagpakilala na siya, pero ayaw siyang tanggapin, lalo na yung mga relihiyosong tao. No? Ayaw siyang tanggapin na siya ang Mesiyas. At di niya rin masabi na siya ay anak ng Diyos kasi babatuhin siya. Kaya never niya binanggit na siya ay anak ng Diyos. At di rin niya sinabi na siya ay Diyos. Pero sa mga description sa kanya, talaga siya ay Diyos at anak ng Diyos. At bumaba siya dito, naging tao, at nagpakilala, tumawag ng mga disipulo. Disipulo muna eh. At apostol. Apostol, iba yun sa disipulo, sa mga disciples. Disciples, yung yung mga tagasunod niya. Pero among the disciples, yung mga naniniwala sa kanyang salita, nagsasalita na siya, no, mga talinhaga, at coupled with miracles, kasi nagugutom din ang tao sa kakinig sa kanya, ang dami niya sinasabi, na pinapakain niya. Maraming dumami lalo. Okay. So maraming tagasunod kasi merong merienda. May tinapay. At nakilala din siya sa pagpapagaling. Ito yung mga signs na siya talaga ay hindi ordinaryong tao. Tao siya pero hindi ordinaryo. Siya ay sugo talaga ng Diyos. So, nung siya nakikilala na, at marami na rin siyang tagasunod, at kinausap niya yung mga apostol niya, yun yung inner circle eh. Yung apostol, 12, inner circle. Kumbaga, yan yung pinili niya na talagang inner circle. Iba pa yung disciples. Iba pa yung crowd. Yung mga nakikikain lang, nakikisyoso lang, yung mga tik-tik na laban sa kanya, no? Crowd yun, yung mga 5,000, 6,000, 7,000, crowd yun. Pero among the crowd, talaga may mga tagasunod siya. At among the disciples, meron siyang apostol. At among the apostles, may 3 siyang inaalagaan. Si Peter, si John, at si James. So may mga inner circle siya. At nung nawala na yung crowd, no, nagpakwi siya. Nagbigay siya ng test. Sabi niya sa mga disipulo niya, sa mga apostles niya, sino sa palagay niyo ako? Kilala na rin siya sa Jerusalem, sa buong Israel. Kumalat na ang kanyang pangalan, mayroong gustong pumatay sa kanya, mayroong gustong humuli sa kanya, mayroong sumusunod sa kanya, may naniniwala sa kanya, may mga hindi naniniwala sa kanya, at maraming sabi-sabi tungkol sa kanya. Alam niya yun.
Kaya, tinest niya yung apostles niya kasi ito yung inner circle eh. Sa palagay niyo, sino ako? At, siyempre, Wisto, baka graded pa. Kanya-kanya silang sagot. Kayo si Jeremiah. Kayo ay si Juan Bautista. Kasi napatay na siya. Muli daw kayo nabuhay, kaya ang galing yung maghimala. Isa kayo sa mga propeta. Kayo si Elias. Mali lahat ng sagot. Wala talaga nakakilala sa kanya. Pero, merong isang tamang sagot. Si Pedro. Peter din ang Peter. Yung Peter, sa salitang Griego, bato. Kasi talagang bato siya. Tigas ng ulo. No? Natigasin talaga siya. Siya yung nangunguna at siya yung laging nagsasabi, napunta tayo, ibang nangunguna. Kaya sabi, yung character, kasi yung pangalan noon, according to your character. Kaya sabi, ikaw ay bato. Kasi mukha kang bato. Yung ugali mo parang bato. Kaya Peter siya. Ito ngayon ang misconception ng maraming sa salitang ito, 16:8. So, doon sabi ni Peter, kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Tumpak. Tama si Peter. Pero sabi ni Jesus Christ, Peter, tama ka. Ikaw lang nakatumpak, pero hindi yan galing sa'yo. Yan ay binulong sa'yo ng Diyos Ama. Nasabi mo yan kasi ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sinabi sa iyong puso at na ikaw ang naging tama. Dito ngayon ang mali ng mga interpretasyon. Nung pagkatapos na pagkasagot ni Peter na tama siya, siya nga talaga yung Mesiyas. Siya talaga yung tagapagligtas. Siya ay talagang anak ng Diyos. Sabi niya, and now you are Peter. Doon. Maling interpretasyon kasi Peter din eh. Sa Griego, yung Peter, maaaring Petros or Petra. Yung Petros, maliliit na bato. Yun ang pangalan ni Simon Pedro. Pero nung pagkabanggit niya na ikaw, Peter, you are Peter. Iba na daw pagka-translate. Ang pagka-translate ay Petra. Ang ibig sabihin, boulder. Hindi na stone, but rock. Kaya ang translation, upon this rock, you are Peter. Kaya sabi, nung pagkasagot niyang yon, hindi niya tinutukoy si Pedro. Maaaring tinutukoy niya na ang sarili niya kasi this time, magpapakilala na siya sa kanyang inner circle kung sino talaga siya. Na siya ang Mesiyas, na siya ang anak ng Diyos. Kaya ikaw ay bato at tinutukoy niya maaari dito, hindi na si Pedro. Petra na, boulder na. Hindi na Petros, but Petra. Upon this rock, mula sa batong ito, siya yung tinutukoy niya Pedro sa salitang Griego na Petra. Upon this rock, I will build my church. At simula nun, mabasa nyo, nagsimula na siyang tumalakay sa kanyang pagsasuffer, na siya'y itatakwil. Hindi pa niya sinasabi yon. Nagpapagaling siya, nagtuturo siya, pero hindi pa niya sinasabi yung tunay na pakay niya na siya'y pagkakanulok. Na siya ay siya ang ministry niya talaga ay mag-suffer at mamatay. So, nung nasabi niya na dineclare na siya ay Mesiyas, na siya ay anak ng Diyos, at sinabi niya na siya talaga ang bato, at mula sa batong ito, itatayo ko ang iglesia. The word ecclesia is not religion. No? The word iglesia is not organization. The word iglesia is not the building. Kaya sinabi niyang, upon this rock, I will build my church. Meaning, magtatayo ko ng isang kapulungan ng mga tao. And this is the church upon this rock. Siya yung bato. Siya yung foundation. Sisimulan ko to. Ako ang founder. Parang ganun sinasabi. Magpa-found ako. Ako ang founder ng kapulungan na to.
at hindi makapaniig sa kapulungang ito ang kapangyarihan ng hell. Dahil sila'y magdadala ng kaligtasan. Dahil sila'y magdadala ng salita ng Diyos. Dahil sila'y magdadala ng himala ng Panginoon. Kayo, tayo, ang iglesia. At siya ang ating pundasyon. At simula nun nga, after that, nung na-declare niya na, no? It was the first time to mention the word church. Kapulungan, iglesia. Babasahin niyo at siya ay nagsimula ng sabihin sa mga disipulo niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Na siya ay magsasuffer. He has to suffer in the hands of the sinner. He has to die. Pero yung tamang sagot na si Pedro, sabi niya na siya ay anak ng Diyos, siya rin yung nagkamali ng intensyon. Nilapitan si Pedro nung nagsasalita ng si Jesus na si Jesus ay kailangang mamatay, na si Jesus ay kailangang mag-suffer. Nilapitan niya si Jesus, Jesus, sandali nga. Mukhang hindi tama yung sinasabi niyo. Hindi ka dapat mamatay. Sayang naman yung pagsunod namin sa inyo. Meron kaming self-interest. Kami ang magiging prime minister. Kami ang uupo sa iyong kanan at kaliwa. Ni-rebuke siya ni Jesus Christ. Hindi dapat kang mamatay. Kaya nga kami sumusunod sa iyo eh. Ikaw ang hari. Kaya sabihin mo mamatay ka, nagalit si Jesus. Tinawag pa siyang Satan. Satan meaning adversary. Maring ito ay talagang si Satan na inspire siya na mali naman ang sagot niya. Mali ang kanyang motibo. Kaya tinawag siyang Satan. Or, it means adversary. Lahat ng mga kalaban, mga umuopos, ang tawag talaga Satan. Hoy, umuopos ka sa plano ng Diyos. Hindi yan tama. Puro self-interest ka lang. Puro laman lang yan. Marami kasing cases na gano'n eh, no? Nagbubuo ng church to glorify themselves. Nagbubuo ng samahan para marami siyang likes sa FB. Nagbubuo ng samahan para kapag siya'y nagsasalita, siya ang bida. No! Hindi ganyan. Lumabas ka nga, umalis ka nga, Satanas. Umuopos ka sa kalooban ko. I have to suffer. Kasi nga, kapag ako'y namatay at muling nabuhay, I have already founded my purpose to build the group of people who will believe in me, who will be called the church. Ngayon, nabanggit yung iglesia ni Cristo, iglesia ng Diyos. Mali na naman. Yun daw ang tama. Hindi naman yun, hindi naman yung term. Do not just follow the term of the Bible. Kasi ang term nagbabago-bago yan, may iba't ibang meaning. Ang importante yung description and the spirit in it. Porkit nabanggit lang, sila daw ang tama. Porkit nabanggit lang, sila daw ang totoong iglesia. No. You read the Bible according to the Spirit. So, ayan. So, this verse is the first declaration and vision of Jesus Christ na darating ang panahon, may mga taong mabubuwa ko. May mga taong susunod sa akin. May mga taong magiging vehicle ng aking kalooban. May mga taong vehicle ng aking kaligtasan. So, He built these people to implement His will, not our will. The church is a vehicle of salvation. The church is a vehicle and implementation of God's will and purpose. The church itself is just an instrument. What is important, mula sa inyo, makakaakay pa kayo ng mga maliligtas. Makakaakay pa kayo ng maniniwala sa Panginoon. Kahit isa lang yan, dalawa lang yan, hindi ito padamihan. Being a church is not by the number. We are body. Ever since naging pastor ako, I do not look at the numbers. I do it because God called me to do it. Yun lang. Period. Whether, dati na ng members ko lang, 7 pamilya, I do not look at the numbers. Kasi nga, we are only vehicles. Hindi ito pabonggahan ng dami, pagandahan ng church.
ito nga, satisfied na ako hanggat maaari. Kaya lang, kailangan talagang tapusin din yan by next year. Tulong-tulong tayo, gawin na natin tong metal. This is just a vehicle. The church is a group of people who will implement the will of God, not the will of man. Tulad ni Peter, will of man lang yan eh. Sabi ng Panginoon kay Jesus, sandali, ba't ka mamamatay? Hindi dapat mangyari yan. Kasi may self-interest siya. Mali ang sinasabi mo. I have to die. Because by His death, tutubusin niya ang mga tao. By His death, may papakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. By His death, magagapi niya ang kamatayan. Kailangan muna talaga siya mamatay. At inopose ng valedictorian ni Jesus. Valedictorian si Peter. Among the apostles, tama ang sagot niya. Pero mali pa rin siya pagdating sa huli. Kasi mali ang kanyang purpose. Mali ang kanyang objective. So, the misconception of church. Marami kasi nagmi-misconcept. Sa Bible kasi maraming interpretasyon naman eh. Porque nakasulat, yun na raw eh. Wala daw dito, hindi daw yun. No. The word kills. Ang salita ay nakakapatay. But the Spirit makes you alive. Look at the Word of God as the Spirit of God. Not literal. So, misconception of the church. It is building. Ito yung mga maling paniniwala pag sinabing iglesia o church. Very common to. Unang-una, pag sinabing church, building. Kaya nagpapagandahan ng building. No? At meron ako unang nagpastor, sabi, ano yung church yung yan? Kasi may member ako na oppose talaga yung asawang lalaki. Hinahanap niya yung asawa niya. Yung pala na sa amin, garahe lang yung aming pinagtitipunan. At pag uwi, pinagalitan yung asawa niya, ba't ka pupunta doon? Nag-church ako. Ano? Church yun? Hindi yun church! Garahe yun! Ang conception kasi nila, building. Ang church doon! Yung malaking building na yun ang church! Kaya ngayon, yung mga iglesia, pagandahan ng building. At yung conception nila ng church, kapag pumasok ka, ikaw ang maliligtas. Pag lumabas ka, hindi ka maliligtas. Kailangan pumasok kayo. Building kasi ang church. Mali. Misconception. It's not the building, but the group of people. Samahan to. And then, another is denomination. Yun, yung mga pangalan. Halimbawa, anong church mo? Katoliko. Ako, protestante. Siya, iglesia. Siya, Mormon. Denomination ba? Akala nila, yun ang church. Hindi po denomination ang church. As long as you believe in Christ, I believe in Christ, she believes in Christ, nagtipon tayo. Even 2 or 3 gathered in my name, nandun ako sa gitna nila. It becomes a church. Kaya the church is not a number. The church is not the building. And the church is not religious organization. Ang church kayo as individual and a group. Kaya nga, ang importante po, hindi yung talagang yung church mismo. Church is just a vehicle. Kasi mawawala rin ang church. Sabi ng Panginoon, mawawala ang speak and tongue. Mawawala ang pagpapahayag. Mawawala ang lahat ng yan. Kasi nabibuild tayo sa ating pahayag, nabibuild tayo sa miracle, lahat ng yan. That is a church. Kasi nga, vehicle tayo ng miracle, vehicle tayo ng salita ng Diyos, vehicle tayo ng kalooban ng Diyos. But time will come, sabi, matitigil yan. Ihinto ng Diyos yan. Vehicle lang yan. What's important is individual nang dadalhin nyo sa harap ng Diyos, ikaw ay nabuhay sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Mananatili yan. Yan lang ang mananatili. Even the church will not live longer. Iba, nagpapagandahan ng church, nagpaparamihan ng church, gayahan ng church. Hindi ganun ang church. What is important,
Since this is just a vehicle, ang importante man nandoon sa vehicle, nasa loob ng church, tayo, individually, na you will grow in faith, that you will grow in love, that you will grow in hope. Kasi yan ang mananatili. And individually, hindi tayo, bagamat tayo tinukoy na iglesia, ikakasal kay Jesus as a group. Pero ang pagtutuos niya sa atin ay individual, nasa sa group. At titignan niya ang bawat isa kung namuhay kayo sa pag-ibig, sa pananampalataya, at pag-asa. Tatlo lang daw ang mananatili sa kaluluwa ng tao, yung tatlong yun. And the greatest is love. Okay. So, misconception po lahat ng mga sinabi ko sa inyo na ang church building. Kaya huwag kayong titingin na ang church natin hindi aircon. Sila aircon. Yung iba pupunta sa aircon. Nawawala dito kasi aircon doon sa mall. Okay lang naman, ano? They are all church, mga brothers and sisters. Pero kung yung purpose mo, lilipat ka ng church. Dahil nakikita mo maganda ang kanilang samahan, maayos sila. Dito hindi, magulo, ayaw mo rito kasi walang mapansin sa'yo. The more nga, dapat manatili ka rito kasi doon ka gagamitin eh. Kahapon, nag-discuss kami. Dalawa daw ang church niya gusto niyang puntahan. Pareho namang doctrine. Pareho ang salita, yung pinangangaral. So, saan daw siya atin? So, kung saan ka lalago, kung saan ka... Ngayon, sabi ko, parang kulang. Hindi kung saan ka lalago, kung saan ka magiging kagamit-gamit. Kasi, ano yung paglago mo kung hindi ka namang papagamit? Useless. Ngayon, kung dito, mas magagamit ka, dito ka. Kung sa iba naman, mas magagamit ka doon, doon ka. Kung saan ka gagamitin, what's important is that kung saan ka gagamitin. Kasi pag ginagamit ka, lalago ka na rin. On the process, lumalago ka pag ikaw nagpapagamit. Pero kung ikaw attend ka lang, palago ka lang ng palago, ay saan gagamitin yan? Kaya nga tayo tinawag para gamitin. Kaya pa rin tayo buhay kasi gagamitin ka. Kaya kung saan man church, gagamit-gamit, nakita mo, no? Halimbawa, may dalawang church nga. Doon sa isang church, mas kailangan yung tithes mo. Doon sa church, mayaman na. Doon ka na lang muna sa kailangan tithes mo kasi mas kailangan nila. Doon ka muna, sige, okay lang. Dito, wala kasing aircon, kailangan. Doon, garal-garal kanilang sound system. Doon naman, ganda-ganda ng sound system, ang yayaman kasi they can afford. Para gusto ko dito. Kasi, mayaman ng mga katabi ko. May mga artista pa. Dito na lang kaya ako. Pero hindi ka magamit. Kasi sa church, kulang sila ng mga supporters. Mas maganda doon ka na sa kulang ng supporters kasi gagamitin ka doon. Maaring doon ka gagamitin para mag-suporta financially. Doon ka gagamitin para mangaral. Doon ka gagamitin para umawi. Kung saan ka gagamitin, doon ka. Kaya huwag kayong magtataka, wala dito si Micah. Inalaw ko siya kasi mas kailangan siya si Pastor Eman. Kinulang sila ng musicians. May mga musicians siyang nawala. Hindi dahil sa wala siya magawa rito. Hindi, mas kailangan siya ron eh. Kaya pumayag na ako. Nakita ko naman talagang nawalan sila ng musicians. Minsan pa nga walang drummer. Kinukuha pa si Micah. Pero hindi naman to I look at it, not a different church, but as a body. We are one body. We are one body. Kaya huwag niyo sabihin na tumalon si Micah. No, kung saan siya ginagamit eh. Kaya pumayag na ako, sige, doon ka mag-commit. Nag-commit siya doon. Kaya ang problema, dahil si Micah, barkada, yung barkada, nandun na rin. Nawala na dito. Okay lang yun. Kasi pas kagamit nga, pas kailangan sila ron eh. It's not, kung pipili kayo ng church, huwag niyang titignan kung saan kayo komportable. Pumili kayo ng church kung saan kayo gagamitin. Magamit-gamit. Kasi, that's why He built the church. It would be a vehicle.
vehicle of His will, be implementation of His salvation, of His word. Hindi yung kayo lang ang tumatanggap, kayo ang mini-minister, kayo ang komportable. Mag-effort naman kayo. Kaya nga, yan ang dahilan ba't kayo niligtas para iba naman ay maligtas din sa magitan nyo. So, that is biblical definition of church. Everyone is called. Kaya nga, this is the biblical definition of church. Okay. Church from Greek word, ekklesia. Kaya nga yung salitang ekklesia, doon nang galing. Ano ba ibig sabihin ng ekklesia sa Griego? Call out, mga tinawag kayo. Hindi para makatikim ng aircon sa loob ng simbahan. Hindi para makita ng artista. Hindi para pasosyalan. This is not pasosyalan. Hindi ito tulad ng mga ibang organisasyon, na paganda ng sakyan, may mga organisasyon payabangan ng mga negosyo. Hindi po. Dito really a service. Kung service at service lang, it is the church. Kung public service din lang, it is the church. So, Iglesia, call out, tinawag kayo. It is an assembly. It is a gathering. Ano mga katumbas na salita niyan? Congress. Congress tayo ng Panginoon Diyos. Gathering. Ito'y gathering ng Panginoon. Assembly. Kaya tayo assembly ng Panginoon. Parliament. Parliament tayo ng Panginoon. Nagkakapulong-pulong tayo. Ano man salita niyan, ano man term niyan, iisa yan. Basta nagkakaisa tayo. Nagpupulong tayo dahil pamagitan ng church, He would implement His will. Hindi kaya ng isa lang yan. Kayo kasama kaya nga body. Meron kayong party po. Yung pag-upo nyo pa lang, may party na kayo. Kasi yung katabi nyo, napibless sa inyo. Napibless kayo. Kaya nga pala, pati daw yung maging kalaban ka sa church. Ano rin daw yung ministry kahapon pinag-usapan. Kasi tumatatag tumatatag ang pananampalataya. Sana wag ang ministry natin ay taga-pagsubok. No? Magiging vehicle kayo ng pagsubok ng kapatiran. Huwag. Dapat kayo ay encouragement. Nagiging encouragement kayo. Para bang si Judas, kasi naging pagsubok siya ni Jesus Ministry daw niya. Ibig sabihin sa church may mga Judas. Kasi ministry pala yung pagiging Judas. O sige, kahit sabihin natin ministry yan, huwag niyong atimin na kayo ang maging Judas sa church. Ministry daw yun. Kasi kung wala si Judas, hindi daw siya mamamatay. Tama nga naman. Wala si Judas. Hindi siya ipagkakanulo. Sino magkakanulo sa kanya para ibigay sa mga makasalanan at ang purpose na Diyos, mamatay siya. So ministry din yun. Malay ko sabihin. Ayoko maging ministry, maging Judas sa iglesia. Ayoko. Ang gusto ko maging encourager, no? Maging supporter, yan. Pero maging Judas sa iglesia, huwag. Huwag. So, we are assembly. May mga part kayo. Maaaring part kayo, bibili ng electric fan. Thank you sa mga nag-donate ng electric fan. May part kayo para mag-encourage sa pastor, sa mga leaders. Kasi may mga leaders at may mga pastor na nanghihinawa na din. No? Yung pagbati nyo lang, pastor, galing mo, pastor, nag-bless ako sa iyo. Nakakataba ng puso na yun. Bari ang ministry nyo ay pagbati dyan. Meron dito mga member, mga attend dito, natutuwa dito kasi natutuwa sa mga youth, kahit di siya kilala, binabati. Kaya sabi niya, ang ganda naman dun sa church na yun. Sana i-maintain natin yung youth, ha? Yung mga hindi nyo kilala, pati-patiin nyo, lalo na yung mga bago, ministry na yun. At yun ang comment nila rito, nakakatuwa naman sa church, kasi sa ibang church, di ako binati. Walang pakialam. Nakita ko pa nga, yung habang nagsasalita yung pastor, yung sa harap pa mismo, hawak yung cellphone, nagtitiktok. Tignan mo, may mga pakitingnan nga kung may hawak na cellphone dyan, baka may nagtitiktok. Wala naman siguro nagtitiktok dyan. Huwag naman kayo titingin sa cellphone, nagtitiktok lang. Si Amen, may hawak na cellphone. Bible, hindi TikTok yun ang komento. Katotohanan at katotohanan sinasabi ko sa inyo.
na be careful, be a vehicle of love, be a vehicle of encouragement, be a vehicle of blessing. Na-bless siya rito. Sana i-maintain nyo, youth. Sa youth siya na-bless. Samantalang dun daw, nung maten siya, walang pumansin. Dinandanan lang siya. You see, it's already a ministry. You become a vehicle of encouragement, a vehicle of love, a vehicle of Word of God. Hindi yung sarili nyo lang iniisip nyo. So, this is an assembly. Kapag nagtipon-tipon tayo, tandaan nyo may part kayo para ma-implement ang kalooban ng Diyos. The building, okay. Now, nung nagtayo siya ng iglesia, no? Ito na yung iglesia, hindi building ha. Hindi yung organisasyon, hindi yung church. Okay? The building of the church. Let's now talk about the building of the church. Since na-reveal niya na, I will build my church. What is the building of the church? How it is built? Okay? First, the foundation is Jesus Christ. Talaga siya ang founder. Dineclare niya na ako ang bato. At mula sa batong ito, itatayo ko ang iglesia. Kaya siya yung pundasyon. Ano mang construction, bahay man to, tulay man to, ang laging binibigyan ng tibay muna, unang-unang binibigyan ng tibay, alam nyo, pundasyon. Si Jesus Christ hindi engineer, pero alam niya yun, sabi niya, kapag kayo nag-build ng bahay sa buhanginan, konting ulan lang, ambon lang, babagsak ang inyong bahay. Kasi buhangin yan eh. Siyempre, kakalat at yung tubig, kakalat at babagsak yan. Pero kapag kayo ay nagtayo ng bahay nyo sa bato, kahit dumaan ang ilang beses na Yolanda, ito ay nakatayo pa rin. So, pinofortel niya na kung paano siya mag-build. It must be built on the rock. Nung tinayo ito, ilan yung pundasyon yan? Pundasyon talaga. Matulay man yan, mabuilding man yan, mapabahay man yan. Nakita na ba kayo ng bahay na nakaangat? No? Tree house, pwede. Kailangan nakalubog yan. Meron yan tinutungtungan. The same way, ang church, kahit anong mangyari dito, hindi to matitinag. Ilang beses na sinira ang church sa panahon ng mga Romano. Ilang beses nang sinira ang church sa panahon ni Nero. Ilang beses na sinira ang church sa panahon ng mga lumang panahon. Pero it remained a church kasi nakabuild to kay Jesus Christ, the founder. Kaya ang church na to, kung sino man ang gustong manira, kayo ang masisira. May mga tao kasi, no? Ewan ko, ba't gustong pag-usapan ng church? Yung church na yan. Sila nag-aasawahan. Mabuti nga, dito tayo eh. Ibig sabihin, magkakilala na tayo. Nag-aasawahan siya. Kasi, si Mark, asawa si Micah, si Benedict. Pero ba naman yun? Mabalik doon. Pag kinalaban nyo ang church, kalaban nyo ang Diyos. Kung sino man nagsasabi ng laban sa church, tandaan nyo, sisirain din kayo ng Diyos. Kasi ang founder nito, ang Diyos Jesus. Huwag kayong magsasalita ng laban sa iglesia. Never. Ingatan nyo ang iglesia. Kasi kanya to. So, the founder is Jesus Christ. And the builder is the Holy Spirit. Tinatag ang pundasyon, pero may magtatayo niyan. Diba, may mga kapiter, pagtatag ng mga poste, itatayo yung wall, yung pintana, yung pinto. Alam niyo, ang nagtatayo talaga niya, it is the Holy Spirit. It's because of the Holy Spirit nung bumaba siya, kaya nagkaroon na ng church. Siya ang builder. The foundation is Jesus Christ. Siya nagpasimula. Siya ang founder. Siya ang panudokang bato. Siya ang tinutugtungan natin. Siya ang ating base. Siya ang ating ground. But ang nagbibuild dito para tayo maging isa, para tayo magkaroon ng kapangyarihan,
para tayo ay humayo ay ang Espiritu Santo. Kung walang Espiritu Santo, walang iglesia. Wala. Kaya nga sabi ni Jesus, sige, humayo kayo, pero huwag kayong alis. Importante ito. Hintayin niyo ang pangako ng Diyos. It is the Holy Spirit. Galing to sa langit. At ang Holy Spirit, hindi taga rito yun sa lupa. Babalik din yan sa kalangitan. Kasama na tayo. Kasama tayo. Hindi niya tayo iwan dito. Kaya nga, there is a rapture because of that. It is the Holy Spirit. And we are built here because the Holy Spirit is within each of you. Kung walang Espiritu Santo, walang pagpapayag ng salita ng Diyos. Kung walang Espiritu Santo, walang money miracle. Kung walang Espiritu Santo, walang conviction sa puso. Ang tao kasi, kahit anong pangaral mo yan, as long as hindi nakukonvict ng Holy Spirit, kahit anong galing mo, kahit pukpukin mo na ng Bible sa ulo, makinig ka, as long as walang conviction, hindi niya maunawa ng Bible. It is through the Holy Spirit na nakakaunawa ang isang tao. You need the Holy Spirit. The builder of the church is the Holy Spirit. And the structural Christian, tayo naman yung nagupong-upong. Tayo yung talagang mga haligi. Tayo yung merong pinto, merong sahig, merong bubong, lahat. Kaya nga, we are church. And we are the church. Tayo ang pinananahanan ng Diyos. Kapag tayo nagtitipon-tipon ng Espiritu Santo, nananahan sa atin, ang Diyos nananahan sa atin. Don't you know that the Holy Spirit dwells in you and you are the temple of the Holy Spirit sa 1 Corinthians 3:16. Basahin nga natin 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. So, the people gathered together is the temple of God. Kayo yung structure. Don't you know that you yourselves are God's temple and the God's Spirit lives in you? At ito'y inulit sa 2 Corinthians 16. What agreement is there between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God. Kaya wag niyo iisipin, porket magandang building nila, may mga patusok-tusok pa, nandun ang Diyos. Hindi po. Panananahan ang Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. And that is the church. And how we are built together. Paano tayo nag-uugpong-ugpong? The building of the church, the mortar of the building, kumbaga simento. Paano may didikit ang bintana sa wall? Paano nagkakaroon ng sahig? Paano magkakaroon ng slab? Paano magkakaroon ng mga frame? So, the mortar of the building. Ito po. Kaya tayo nagkakaisa at nagiging iglesia, nagiging kapulungan. It is because of our service and commitment. Your commitment. Ang iglesia na walang commitment, hindi iglesia. Kaya kanina nag-usap kami. Kung kumpara natin tayo sa ibang church, anong dami-dami nila, pero walang commitment niya mga ano lang yan atin, papakita, lakas agad. Wala man lang. Kasi may mga tao talagang ayaw mag-commit eh. May mga tao ayaw silang pakialaman. Pakialam mo. Bibisita sa kanila. Huwag ka nang pupunta sa amin. Ayaw magpapunta. They do not like commitment. Gusto lang nila kung kailan lang sila atin. Kaya ang salita nila, ako'y magsisimba lang sa panahon na ako'y pinanganak, na ako'y bininyagan, at na ako'y namatay. Alam niyo yung salita na yon? Kung kailan lang nila gusto. That is not a church. The church is service and commitment. We are put together as one because of service and commitment. Another thing, kaya tayo nag-uumpong-umpong bilang iglesia ng Diyos, ay love, pag-ibig. Sa Colossians 3:14, because we love one another. Natin yung pili ng Panginoon para makilala nila, ako ang Panginoon nyo. Mag-ibigan kayo. Sabi ng Panginoon, ng Panginoong Jesus. And over all these virtues, put love, which binds them all together in perfect unity.
yan po ang nagdidikit-dikit sa atin, yan ang upong-upong sa atin para tayo mabubuo bilang iglesia. It is because of love. Without love, walang church. Diba? And lastly, faith and hope. Faith and hope. 1 Peter 1:21. Tayo ay may isang pananampalataya. Hindi dapat iba-iba pananampalataya natin. Dahil kapag ibang pananampalataya mo, ginulo mo ang pananampalataya ng iglesia, nagkikreate ito ng division at confusion. Ayaw ng Diyos na may confusion. Kaya mo na sa ibang iglesia na sila ay ibang kanilang doktrina. As long as we are one in faith and hope. Sige nga, 1 Peter 1:21. Kaya kung meron ka mang natutunan na parang hindi naman talaga na ituro dito, huwag mo ipagmalaki kasi magkakaroon na ng confusion. Dahan-dahanin mo kung tama yan. Pero kung mali, huwag mo na ituro. Through Him, you believe in God who raised Him from the dead and glorified Him. And so your faith and hope are in God. Let us be one. Sabi ni Pablo doon sa mga tiga-Korinto, tama lang na talagang wala naman talagang Diyos-Diyosan. Tama lang naman ang inaalay mo ay wala naman talagang kwenta yan. Hindi mo naman talaga inaalay. Wala namang ibang Diyos kundi isang Diyos. Pero kung ikaw ay dahil matatag ang pananampalataya, sinasabi, pwede ko naman kainin ito eh. Dahil kahit ito inalay sa Diyos-Diyosan, wala namang kwenta ang Diyos-Diyosan. Pero pag na-stumble lang yung kapatid, ay pwede palang kumain ng mga inaalay sa Diyos-Diyosan. So, humina ang kanyang pananampalataya, na-discourage, na-dismaya kasi nagkaroon siya ng confusion. Sabi ni Pablo, you are not living in love. You are not living in faith. You are destroying the church. Buti pang wag mo nang kainin. Ako, mas mabuti pang hindi na ako kain ng karne, na mga kung ano-anong masarap na pagkain, wag mo lang ma-confuse, mapanghina ka na ng palataya ng kapatid ko. So, we have to be one, faith and hope. Kasi, yun nga tatlong ang mananatili sa buhay at kaluluwa ng tao. Pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Ngayon, sisirain mo, you are destroying the will of God. Sisirain mo ang faith ng isa, huwag. Yun nga ang kinaiingat-ingat ng Diyos kapag siya humarap sa Diyos, titignan niya kung paano siya manampalataya. Huwag natin sirain ang pananampalataya ng bawat isa. Di bali tayo mabaha? Di bali tayo ang matihado? Di bali tayo ang nawalan? Di bali tayo ang nasaktan? As long as you are building the faith of your brothers and sisters, you are fulfilling the will of God. Nagbibigay ka ng luwalhati sa Diyos. So, those are the mortars. Jesus is excited. Alam niyo ba? Tayo'y pinulad sa asawang ikakasal. Sabi nila, yung daw ikakasal, yun ang pinakamasayang tao sa daigdig. No? Kanya-kanya naman experience yun eh. May mga hindi excited. Pero karamihan, pag alam nila darating ang kasal nila, masaya sila. Kasi syempre, mamimit mo yung pag-ibig, yung pinakamamahal mo eh. Nagsumpaan na kayo, sino rito na-experience na talaga excited? Si Benedict, nakita niya si Micah, naiyak. Ganun pala feeling na ikakasal. Ewan ko lang kay Michael kung naiyak, nakita si Arby. Kasi excited eh. Excited. May mga talagang excited, ma-meet ang kanilang ikakasal. Alam niyo ba, yan ang feeling na dinescribe ni Jesus Christ sa atin. Na siya'y excited. Excited tayo makasama sa kanyang kaharian. And He described it as the church will wed upon to the Lamb. Ikakasal ang iglesia tayo sa ating tagapagligtas na Lamb. There is a wedding. Kaya sabi ni Pablo, ingatan nyo naman sarili nyo na maging malinis, maayos. Kasi ihaharap kayo para kung kayong binibitrod, para kung kayong inaayusan na isang magandang dalaga na ikakasal sa binata. At gano'n ang description ng church. At kung gano'n ang description ng church,
Si Jesus Christ ay excited na makasama kayo. Excited na makasama tayo. Hanggang sa muli niyang pagbabalik o tayo ang pupunta sa Kanya. Now, kung si Jesus ay excited na makasama tayo dahil siya'y namatay para sa atin, nilinis niya tayo, inaayos, binabago, pinababango, pinagaganda, pinapuputi. Ang tanong, excited ba kayong ma-meet ang ating Panginoon? Are you preparing yourself to meet our Lord? Lahat po magsitayo kung kayo excited. Praise God. Remember that you are the church. Kayo ang iglesia. And God is preparing you to be the bride of the Lamb. Panginoon, salamat, Lord God, sa iglesia ito. Panginoon, salamat sa bawat isa. Ang bawat isa hinahanda niyo, Lord God, na makatagpo sila. At habang sila hinahanda niyo, Lord God, gamitin niyo sila, Lord God, sa inyong kalooban. Let this church be a vehicle of love. Let this church be a vehicle of faith. Let this church be a vehicle of hope. The vehicle of your word, of your salvation. Ang bawat isa ay puspusin nyo ng kapangyarihan, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang maniniwala sa akin, kahit humawak ng scorpion, hindi mamamaga ang kanyang balat. Kahit na siya'y tuklawin ng cobra, hindi siya mamamatay. And that is the power of the church. Kaya nga sabi niya, upon this rock, I will build my church. Hindi ito madadaig ng kamatayan. Hindi ito madadaig ng impyerno. And praise God, dumaan ang 2 taon ng COVID. Walang nabalita sa iglesia ito na nag-COVID. Because upon this rock, this church is built. Hindi rin ito makakapanaig sa iglesia ito ang COVID-19. Humina ang COVID-19, but this church will remain strong. Hallelujah! 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 Panginoon, salamat, O God, at bilang iglesia, magampanan namin ang parte namin sa inyong body, sa inyong katawan, Panginoon. Ang bawat isa ay magkaroon ng inspirasyon, Lord God. Ang bawat isa ay mapuspos ng inyong kagalakan. Ang bawat isa ay, Lord God, maramdaman ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan. Upang, Lord God, nasan man sila, Lord God, ano man ang ginagawa nila, sila'y magiging makapangyarihan, magtatagumpay sa pangalan ng Diyos. Taas po natin ating kamay. Ang Diyos na nagpapala at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nais niyang bigyan, ipagkaloob niya sa inyo ang naisin niyo sa lahat ng bagay according to your faith, according to your desire. In the name of Jesus, Amen.